Hello sa inyo mga ka-printing, no? So yung meron na akong video tungkol sa pag-print, no, gamit yung cellphone na walang wifi, no? Gamit OTG cable, no, tulad nito. Yan, OTG cable siya. Yan. So yung ginamit ko doon iPrint. So may mga limitation kasi yung mga software, no. Hindi ka makakapag-print ng yung magagamit mo yung full features hangga't hindi ka nag-purchase nung application. So meron akong na-discover na application, kaya lang maraming ads eh. Meron siyang ads pero makakapag-print ka ng document at picture. Pwede siyang gamitin sa iba pang brand ng printer. So hanapin lang natin yung Noco Print. Noco Print. Yan, Noco. Tama ito, nasa taas. Mali lang ako ng spelling, no? Ayan, itong Noco Print Mobile Printing. Tapos, install natin. Yan. Install. Then, ito, Epson L121 to. Ito yung naka-Hansol pigment na kinonvert ko. Then, after nyan ma-install, no, magkakaroon siya ng shortcut dun sa cellphone ninyo. So, meron na akong ibang na test print, no, tulad nyan. Kung mga documents lang, hindi lang siya maganda sa mga photos kasi ang driver niya ay generic lang, no? Wala siya dun sa listahan ng selected drivers dito sa Noco Print. Then, open natin. Yan, open. Yan. Yan, pwede ka mamili dyan, photos and image. Kaya lang, not selected pa yung no printer pa, no? Kailangan, mga ka-printing, yung OTG option, naka-on. OTG, hanapin natin. Nasa additional settings, no, dito sa aking Oppo. Yan, naka-on pala siya. Yan. Kailangan naka-on. Naka-on yung OTG. Pag naka-off yan, hindi madedetect yung printer. So, balik tayo dito. Yan. Click natin, no. Tapos, since na walang wifi yung L121, piliin natin yung USB. Yan, na-detect niya na. Ayan, may nakalagay dyan. Tapos, allow Noco Print to access Epson L120 series. Check natin yung, yung always open Noco Print when Epson L120 series is connected. Okay. Tapos, yan, makikita nyo dito, no? Meron siyang, pag nag-select manually ka, wala kasi dito yung option ng driver. Pero, sa ibang printer meron, no? Hanapin natin yung Epson. Tapos mamaya naman sa G1010 ko, test natin. So, hanapin natin yung Epson, letter E. Epson, no? Wala siya dito sa listahan. Pero meron siyang, eto, L350, yan, L3110, L3250, yan. Pagka yung printer ninyo nandito sa listahan, yun yung piliin nyo. Pero kung wala, gamit na lang kayo ng generic. Yan, generic, no? Balik tayo, no? Balik tayo. Click natin, tapos use generic na lang. Tapos, ayan. Click, tap nyo lang yan. Then, antayin ninyo. Kaya lang meron siyang, pero pwede kang purchase. Meron siyang option na ipopurchase mo yung application. Yan. Naka-set up na. Yan. Just allow, Noco Print. Tapos, pwede ka nang mag-print ng documents. So, yan. Piliin natin yung documents, no? Tapos, hanapin natin yung file na ating ipiprint, no? Depende sa inyo kung ano ipiprint ninyo. Check ko lang dito sa download. Hanap ako ng sample. Click to, tap ko tong science. Halimbawa, yan yung ni-research. Tapos may dalawang page yung PDF. So,
Click lang natin yan. Yan, check natin para ma-print lahat. Ayan. Then, tap natin yung print. Yan, nagpiprint na siya. Yan, gumagalaw na yung printer. So, nga pala itong printer na to, dalawa yung L121 ko. Itong isa ay naka Hansol pigment. Yan. Yan, mga estudyante na gustong mag-research lang, no, gamit yung cellphone. Bili lang kayo ng OTG cable, tapos i-on nyo yung OTG features ng inyong cellphone. Then, download kayo ng Noco Print. Wag na muna yung iPrint kasi mga limited kasi yung features niya eh. So, pwede rin kayong mag-purchase ng full ng application niya, no, para mawala yung ads. Kasi pagka libre, ang daming ads dito sa cellphone. Yan. Dalawang page, no. So, ganun din yung process kung G1010 ang inyong printer. No, kung G1010 ang inyong printer, yan. Ayan, no. Yan. Wala kayong PC, walang problema. Makakapag-print pa rin kayo sa print na walang Y. No, gamit lang yung OTG cable. So, i-try naman natin sa G1010, no. Yan. So, tapos na yung okay natin. Try naman natin i-select sa ano ko, G1010. Yan. So, ito mga ka-printing, no. Ito yung aking G1010, no. Yan, ito yung ano eh. Ito yung printer na halos hindi nagkakalayo sa presyo. So, pang estudyante to, no. Pang mga teacher. Yan. Ang G1010 matipid din sa ink. Ang laki ng tank ng black niyan. So, ilipat natin yung cable niya sa G1010. Ilipat natin yung cable. So, ayan na mga ka-printing, no. Ayan yung cable. Nakakabit. Ayan yung cable. Nakakabit na dito sa cellphone. So, ayan yun, na-detect na nung G1010, na-detect na nung ating cellphone, yung G1010. So, okay natin, no? Tap natin yung okay. Tapos, maraming ads kasi, libre lang kasi, no? Ayan, nakita na yung printer. Tapos, wala kasi siya dun sa, no? Nakita natin sa list ng driver. Use generic na lang. Yan, okay na. Then, check natin yung ipiprint natin, no? Isa na lang, no? Para hindi magsayang ng bond paper. So, sa likod na lang. Yan, sa likod na lang natin siya i-print, no? Sa likod na lang. So, ayan na. Lagay natin to, no? Yan. So, tap natin yung print. Yan. Yan. So, tinap ko yung print. Yan, printing na rin, no? Printing na rin na mga ka-printing, no? So, para maganda to sa mga estudyante na walang computer, no? Pwede tayong mag-print sa cellphone, no? Kahit walang wifi. Bili lang kayo ng OTG cable. Basta yung cellphone ninyo may function na OTG, pwede yan. Ayan.
So yan mga ka-printing nyo, okay yung yung Noco print na application. So yun lang yung i-download ninyo aside dun sa unang na video ko na iPrint, medyo limited lang ata yung features nyon. Itong Noco print, yan. Tulad niya kaya pwede kayong mag-upgrade. Yan, upgrade sa premium, no? Premium account. Yan, para walang ads. Tapos, ayan, no? Try premium for free. Yan, bahala na kayo kung gusto nyong mag-purchase, no? Maraming salamat. Hanggang sa muli, no? Mga subscriber natin dyan.